Okay, tapusin natin yung yung unang hakbang kung paano magkaroon ng effective youth ministry. At yung ating pinag-usapan is commit yourself to become an intercessor. At nagtapos tayo doon sa Ephesians chapter 1. Tinignan natin yung kung paano ito in-apply ni Apostle Paul para sa development ng mga believers, development ng kanilang faith, development ng kanilang spiritual life. At meron pa tayong dalawang titingnan na sulat ni Apostle Paul kung paano in-apply ni Apostle Paul ang kanyang pag-intercede sa mga believers. Sa Ephesians chapter 3, titingnan natin start natin sa verse 14. Sabi niya, "For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man." So matindi yung prayer ni Apostle Paul na ito sa mga believers. Yung kanilang spirit daw ay ma-strengthen, mapalakas. At ang gagawa daw nito ay ang banal na espiritu. Pero it needs to be prayed for para sa kanila. So kapag ini-intercede natin, yung mga young people sa church natin, kailangan kasama ito. Yung palakasin ng Espiritu Santo ang kanilang espiritu. Yung kanilang, sabi dito, the inner man, the inner being. Dahil dito sila huhugot ng lakas to resist temptation, to resist discouragement, or anything na inilalapit ng Satanas sa kanila o ini-inject ng Satanas sa kanilang isip. Huhugot sila ng lakas to resist the devil from their inner man, inner person, the inner being. And that's why it needs to be strengthened. So we need to pray for our young people that they might be strengthened in the inner man through the Holy Spirit. And then, pag nangyari ito, that Christ may dwell in your hearts through faith. So, pag nangyari yan na strengthen ang kanilang faith o ang kanilang inner man, yung kanilang faith in Christ ay mas lalong ma-establish. Once na na-strengthen ang inner man, automatic yon, ang faith ay ma-strengthen din. So, ang mangyayari yan, that you, sabi niya, being rooted and grounded in love. Rooted and grounded in love. So, pag nangyari yon, na-strengthen sila on the inside, maging yung kanilang pangunawa sa love of God and yung how we can walk in love with others ay ma-activate din yon. Kaya mas madali para sa kanilang mag-forgive, mas madali para sa kanila na unawaing magkaroon ng fellowship sa Lord,
because of loving Him, mas maunawaan nila yon at mas mapapadali nilang i-apply once na na-strengthen ang kanilang inner man. Then ito pa, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Yan pang mangyayari once na i-strengthen sila on the inner man. Sabi niyo, that you may be filled with all the fullness of God. Fullness of God. That you may be filled with the fullness of God. Eh, mas nagiging kasi mas nagiging prepared at mas lalong mag-crave for the infilling of the Holy Spirit ang Spirit kapag patuloy siyang napapalakas, patuloy siyang na-energize, mas mag-crave yan for more. Mag-crave yan ng more of God's Spirit, more of God's presence, more of Him. Kapag ang Spirit, kapag nabigyan ng panahon ang Spirit man, kapag na-cultivate, kapag na-develop, kapag ito ay pinuspos ng Espiritu Santo, mas lalo siyang mag-crave hanggang sa masishape siya in the fullness of God. Hanggang sa mag-take over sa kanyang isip, ang isip ng Diyos. Hanggang sa mag-take over ang will of God sa kanyang will. Hanggang sa ang kanyang emosyon at ang kanyang flesh ay mag-crave to feel the love of God and the presence of God. Kapag hindi nangyari yon, they will crave for more of the flesh and more of the things of this world. Yun lang ang makaka-counter sa kanilang cravings for the flesh and for the things of this world. Ang makaka-counter lang yon ay magkaroon sila ng cravings for more of God, for more of His presence, more of His love. Then makaka-counter yon yung kanilang pagnanais na sundin ang kanilang katawan. Maka-counter yon. And then, panghuli sa topic na ito about prayer. It's Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Tignan natin yung verse 9. Sabi niya, for this reason, we also, since the day we heard it, did not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will. O, pag-pray din natin ito sa mga kabataan sa church natin. Ang mapuspos sila, no? Ang mapuspos sila ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Mapuspos sila ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. In all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord.
nang sa ganoon ay makalakad o makapamuhay sila ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. So, ay encouragement ko sa inyo, balikan nyo yung Ephesians 1:15-19, Ephesians 3:16 to 19, and then itong binasa natin, Colossians 1:9-11. Basahin nyo yan, and then pray for yourself. Pag-pray mo sa sarili mo yan, and then pray for the youth in your church. And then, observe kung anong magiging result niyan sa inyong youth ministry. Kapag consistent mong pinagprayan para sa sarili mo and then para sa mga kabataan sa church ninyo, tinan mo kung ano ang magiging resulta sa mga kabataan. Bibigyan ko kayo ng glimpse na resulta na mangyayari. Kapag consistent ninyong pinagpiprayan para sa mga kabataan sa church ninyo, yung mga young people nyo na akala nyo ay mahiyain, bubulusok ang kanilang maturity at lalampasan niya yung maturity ng mga matagal na sa church niyo, maging yung mga adults na, yung mga lumampas na sa pagkakabataan na matagal na sa church, lalampasan nila yung maturity ng mga members na ito at mas magpapagamit sa Lord yung mga kabataan ninyo. At marami kayong maririnig na testimony kapag consistent yan na ipagpipray ninyo. And then pangalawa, so una, commit yourself to become an intercessor. Pangalawa, get a vision from God tungkol sa youth ministry ninyo. Get a vision from God, then communicate to others. So itong problema pag minadali yung youth ministry na, pag minadali, ini-start ng walang vision. Napaka-importante na sa bawat gagawin ninyo, doon pa lang sa una, nakita nyo na ang ending. So hindi mo makita kung saan mo dinadala yung ministry, yung youth ministry, kasi sa una pa lang ay walang pangitain, walang dream, walang direction. So, kailangan mo ng vision. Huwag lang mag-start ng youth ministry, kundi anong klaseng ministry, hanggang saan ito makakarating, gaano karami ang youth na hahawakan mo, at ano ang specific, yung specific na nais ng Lord na pagdalhan sa youth ministry na nais niyang i-handle mo sa church ninyo. At walang vision, kaya walang vision kasi youth leader, hindi siya ganun ka-close sa ating Panginoon. Ang vision kasi ay resulta ng pag-spend time sa Lord.
Once hindi ka nag-spend time sa Lord, hindi ka talaga magkakaroon ng vision. Hindi ka makakatingin sa malayo para tanawin yung patutunguhan mo. Once na hindi ka ganon kalapit sa Lord, hindi ka gaanong close sa Lord, ang matatanaw mo lang ay yung kung ano yung nasa kasalukuyan na kinalalagyan ng buhay mo. Or pwedeng makatanaw ka na medyo malayo, pero hindi mo matanaw yung successful ending. Magiging blurred yung vision. Kung dating meron na, magiging blurred ito kapag napalayo tayo sa Lord. Kaya isang checklist yung kung gaano kalinaw ang vision natin, check natin kung gaano tayo kalapit sa Panginoon. The more na lumalayo ka, the more na nagiging blurred. The more na lumalapit ka, the more na magiging clear. So, ngayon, gaano kalinaw ang iyong vision? Check mo na kaagad ang sarili mo kung malayo ka or malapit ka sa Kanya. Kung ikaw ay youth minister at meron ka ng youth ministry sa church, nakikita mo ba kung saan patungo yung youth ministry na yan? Kasi kung wala kang nakikita ang patutungo ng youth ministry na yan, yan ay nagpapakita na malayo ka sa Diyos. Posibleng hindi ka bibigyan ng vision at imposibleng hindi lilinaw ang iyong vision kapag malapit ka sa Kanya. Posible yun. Automatic yan eh. Automatic result. Vision at yung pagiging malinaw na pagtanaw, pagtingin sa kaganapan ng vision na yan. Kaya kung lumalabo na, alam nyo na dapat yung gawin. Para maging malinaw, lumapit sa Lord ulit. Titingnan natin si Nehemiah kung paano siya nagkaroon ng vision. Vision ng kalooban ng Lord sa buhay niya. Vision ng paggagawa ng Lord sa buhay niya. Paano niya ito? Ano mga ginawa niya prior doon sa pagtanggap niya ng vision sa Lord? Nehemiah chapter 1 verse, tingnan natin verse 3. Or, verse 3. They said to me, things are not going well for those who return to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been torn down, and the gates have been destroyed by fire. Verse 4. When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven. Matindi yung travail in prayer ni Nehemiah. Wala naman siyang magagawa sa kanyang sariling kalakasan lamang. Nabalitaan niya yung nangyari doon sa kanyang mga kababayan. So ang effort o ang work, labor na dapat niyang gawin lang
Ayun, prayer. Hindi siya makapag-labor ng kung paano niya solusyonan yung problemang kasalukuyan dahil hindi sapat ang kanyang kalakasan. Hindi sapat yung kanyang physical labor na i-exert, effort na i-exert para ayusin yung problema. So, ang kanyang ginawa na lang, yung effort ay in-exert niya sa prayer. Fervent prayer. Iniiyak niya na lang ito sa Lord na nag-fasting pa siya. Nagpapakita na yung pagpa-fasting niya hindi dahil sa gusto niya ng Diyos ay gumawa ng himala, kundi just seeking God. Magkaroon ng time to seek God or magkaroon ng time para magsumbong sa Diyos. Wala naman siya mapagsumbungan. So nagsumbong na lang siya sa Diyos. And then, anong nangyari nung ginawa niya ito? Nung nagbigay siya ng commitment to pray. Ang nangyari, verse 5, Then I said, O Lord, yan yung prayer niya. So, dire-diretso pa lang yung prayer niya. Then, tinan natin yung chapter 2, verse 11. Chapter 2, verse 11. Sabi niya, So I arrived in Jerusalem 3 days later. Kasi, nagkaroon na siya ng malinaw na direction. No? Verse 12, sabi niya, I sleep out during the night, taking only a few others with me. I had not told anyone about the plans God had put in my heart for Jerusalem. We took no pack animals with us except the donkey I was riding. After dark, I went out through the valley gate, past the jackal's well, and over to the dung gate to inspect the broken walls and burned gates. So, tinan nyo, nagkaroon siya ng vision sa pinapagawa ng Lord sa kanya na i-rebuild yung wall of Jerusalem. At tinan nyo yung verse 12. I sleep out during the night, taking only a few others with me. Kapag may vision ka, hindi mo kailangang ipamalita sa maraming tao. Lulutuin mo pa ito ng husto sa prayer ng mag-isa or kung kailangan mo ng kasama, hindi ganon karami. Minsan kasi nagkaroon tayo ng vision. Ginawa natin kwento na tayo ng kwento. Hanggang sa yung mga tao na napagkwentuhan natin, against sila doon. Hindi sila naniniwala. Then nadi-discourage tayo kasi hindi pa handa yung ating sarili para ito ay malaman ng marami. Kailangan mo na itong malimliman, kumbaga. Yung the hen, pag naglilimlim siya yung hen, pag naglilimlim siya ng kanyang itlog, nililimliman niya para mapisa yung itlog. Ganun muna yung kailangan natin gawin doon sa vision na nakamtan natin sa Lord. Kailangan munang limliman para mapisa. And then pag napisa, then mabibilang mo na kung ilan yung sisiw. Ang problema kasi nagbibilang na tayo ng sisiw nang hindi pa napipisa yung itlog. Mahirap yun.
umaasa ka ng mapisa, hindi pa napisa. Namumuhay ka na doon sa bilang ng sisiw base sa bilang ng itlog. Hindi dapat ka na. Hintayin mo muna mapisa. So, limliman mo muna yung vision para ito'y mapisa. Huwag ka munang kwento ng kwento tungkol sa vision na yon nang hindi pa nalilimliman. Pag sinabi kong limliman, engage, pasok more on prayer, more on interceding tungkol sa vision na yon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, connected pa yung mga ibang hakbang sa number 1, which is prayer. No? Lumabas si Nehemiah gabi para i-visualize ang kaganapan ng vision na nakamta niya sa Lord. Isa sa mga principle dyan na nakita natin kay Nehemiah, kapag may vision na ibinigay sa iyo ang Lord about the youth ministry, you need to spend time visualizing the end result. Visualize what kind of youth ministry or visualize the youth ministry na hinawakan mo base sa vision na ibinigay ng Lord sa iyo. Huwag mong i-visualize yung hindi ibinigay ng Lord sa iyo. Kung ano yung vision na ibinigay ng Lord sa iyo, then i-visualize mo ang kaganapan nito sa youth ministry. So, tinan niyo yung sequence. No? Fervent prayer, seeking the face of God, fervently, and then vision will come. Kapag may vision na, you need to spend time visualizing. Alam niyo, si Nehemiah, gabi. Pumuslit siya ng gabi para i-visualize yung kaganapan ng vision. Ibig sabihin, alam niya yung oras na hindi siya maiistorbo. So, kailangan mo ng oras, panahon, nang hindi ka naistorbo to visualize the fulfillment of the vision for your youth ministry. Okay? Tignan natin siya, no? Sa Acts 26. Gusto mo i-connect yung word na vision. Gusto kong i-connect sa word na purpose. Okay? Although magkaiba, pero i-connect ko lang kung ano ang kinalaman nito. Kung ano ang connection ng word na purpose. Word na purpose sa word na vision. Dahil ako ay naniniwala that your vision will become your purpose. Ayan, tingnan natin sa Acts 26. Acts 26. Tingnan natin yung verse 16. Sabi sa verse 16. Now, get to your feet, for I have appeared to you to appoint. Yan ay sa New Living Translation. Gusto kong makita sa King James or the New King James Version. Acts 26. Verse 16. Sabi niya, but rise and stand on your feet, for I have appeared to you
for this purpose. Ulitin ko, I have appeared to you for this purpose. And then verse 19, therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Okay? So i-connect ko lang yung word of purpose sa word na vision. Kapag may vision ka kasi, pag may vision ka, then that vision is so real to you. Then that vision will become the purpose of your life. You have now a purpose kung bakit kailangan mo magpuyat. Hindi yung nagpupuyat ka na walang purpose. So, kailangan mo magpuyat, hindi naman lagi, siguro. Kailangan mo magpuyat because alam mo na yun lang yung time na hindi ka maistorbo. So you have a purpose to stay awake in the night. And kung kailangan mong gumising ng maaga, maring wala kang time na magpuyat, pero kailangan mong gumising ng maaga. Hindi ka lang basta gigising ng maaga. Alam mo, marami akong kilala, pinagmamalaki na gumigising sila ng maaga, pero wala silang purpose kung bakit gumigising sila ng maaga. Kaya pagising nila, kung anong maisipan, yun lang ang gagawin. Pero hindi nila masasabi na yun ang purpose kung bakit sila nagising ng maaga. Kikwento nila, gising ako kanina ng umaga, nagwalis ako sa silong ng mangga. Pero hindi nila masasabi yun ang purpose nila kung bakit sila gumising ng umaga. Yan. Kung meron kang vision, yan ang magiging dahilan kung bakit kailangan mong gumising ng maaga, because you need to pray for your vision and you need to visualize the fulfillment of that vision. Hanggang sa maging bahagi na ng buhay mo yung vision na yun. Ano sa palagay ang mangyayari sa youth ministry? Kung meron kang vision, prayerful ka na nga, may vision ka pa, kung saan mo dinadala yung youth ministry. At binivisualize mo lagi. Tandaan po ninyo, alam na, subok na ito sa buhay ko, sa ministry. Ang Diyos, ganito talaga ang plano niya. Ang mga tao, magbibigay sila financially, hindi ng finances, kundi maging oras nila, commitment nila, hindi dahil sa kailangan ng leader, kundi dahil sa vision ng ministry. Kung kayo ay wise giver, kung wise giver kayo, hindi kayo basta-basta nagbibigay. Inaalam niyo muna kung anong purpose ng organization na binibigyan ninyo. Kung ano ang gagawin nila sa pera na yon. Kaya kung malinaw ang vision, kung malinaw ang vision mo sa youth ministry, hindi kayo magpuproblema sa pondo. Kasi ang tao, hihipuin ng Diyos na magbigay sa vision ng youth ministry ninyo. Kung nakakaproblema kayo sa pera, every time na may gagawin kayo, kulang ang pera, bitin ang budget, baka naman walang vision yung youth ministry. Kaya walang nagbibigay. Tapos, sabihin ninyo, walang concern na members sa youth ministry ninyo. Palagay ko, hindi sila concerned. Palagay ko, hindi sila concerned. Palagay ko lang ay wala lang talagang silang nakikitang vision na nagiging direction ng ministry. Kaya hindi sila nagbibigay.
Ano mga klase ng ministry? Pag nalaman ng tao, yung God-given vision na. Yung God-given vision na, I mean, nakuha mo ang vision na ito because you spend time with the Lord. Hindi yung nag-invento ka lang ng vision para may magbigay. Hindi Kasi masisense naman ng mga tao, madidiscern ng mga tao kung God-given or heavenly vision yung dinadala mong vision. At kapag nakita nila yan, na God-given vision yan, hindi sila mag-aatubiling magbigay. So, hindi ka problema ngayon sa pondo na kakailanganin mo para tuparin yung vision. God will always send people to help you financially para tuparin yung vision na ibinigay niya sa iyo. When God guides, He provides. Kaya kung walang provision, hindi siya heavenly vision. Or, ganito, hindi na i-communicate ng maayos. You need to communicate your vision. Tinan yun si Nehemiah. Balikan natin si Nehemiah. Dahil sa Nehemiah chapter 2. Chapter 2 verse 11. So I arrived in Jerusalem 3 days later. I slipped out during the night, taking only a few others with me. So kino-communicate na niya yung vision So hindi lang siya mag-isa na nagbi-visualize, kundi nasa process na siya ng communicating the vision with others. At pinili lang yung mga pagsishiran niya ng vision. If you will communicate your vision, then, sabi ng Habakkuk, people will run with it. May mga tao na ipapadala ng Diyos para sasamahan kang tumakbo papunta sa kaganapan ng vision na yan. Kaya kung walang taong sumusuporta sa iyo, wala kang makakasama na i-fulfill yung vision, baka hindi siya heavenly vision or hindi mo lang talaga na i-communicate yung vision. Kaya yung pinag-usapan natin, get a vision from God, then communicate to others. And then, kailangan kang mapunta sa punto patungkol sa vision na yan. Na ang vision na yan ay magiging parte na ng buhay mo, na magiging purpose na ng buhay mo kung bakit minsan kailangan mong magpuyat at minsan kailangan mong gumising ng umaga at magiging dahilan ng lahat ng mga ginagawa mo araw-araw. Kailangan araw-araw meron kang ginagawa para sa kaganapan ng vision. Diyan mo makikita na talagang buhay na buhay yung vision kasi may ginagawa ka. May ginagawa ka everyday. Wala ka nang maisip gawin, ginawa mo na ang lahat, hindi pa rin nagaganap. Meron pa. Di mag-confess ka. Mag-intercede ka. Mag-prepare ka ng sarili mo. Mag-prepare ka ng mga outlines na kakailanganin mong ituro pag naganap na yung vision. Marami kang dapat gawin everyday para sa kaganapan ng vision. Kaya wala kang ginagawa, then hindi buhay yung vision. Hindi siya God-given, hindi siya heavenly. Kaya hindi malinaw sa'yo. At dahil hindi malinaw sa'yo, wala kang ginagawa para ito'y matupad. Yung vision, naging parang display lang. Naging, lang siya, statement of vision or vision statement. Parang isang company lang. Merong nakadisplay na vision pero sa totoo lang, hindi naman nila ginagawa. Iba ang ginagawa nila. Display lang yung vision statement. Okay, tingnan natin itong Proverbs. Familiar sa inyo yung verse na ito. Kaya gusto kong basahin. Gusto kong makita. Ma-refresh tayo sa verse na ito para ma-realize ninyo that you really need to have a heavenly vision.
Proverbs 29, verse 18. Where there is no vision, the people perish. Kung naniniwala ka sa Biblia, seryosohin mo yan. Because you will perish if you have no vision. Your ministry will perish if there is no vision. If there is no heavenly vision. And that's why you need to get on your knees and seek God with all of your heart. Para makakuha ka ng vision sa Kanya or para ma-refresh yung sarili mo sa dati ng vision na binigay ng Lord sa'yo. Walang ibang patutunguhan ng isang taong walang vision. Isipin niyo yung mga kabataan ninyo. Lahat ng mga nagsasayang ng oras, nagsasayang ng pera, nagsasayang ng panahon, nagsasayang ng buhay. Dahil wala silang vision. Wala na nga silang personal vision. Wala pang vision yung youth ministry. Kaya hindi natin makuha yung commitment ng mga tao. Gusto natin na meron tayong mga makakasamang mga leaders sa church. Mga youth leaders. Pero wala eh. Parang nagkukommit. Bakit? Kasi hindi na malinaw sa kanila yung vision. Hindi pa malinaw or hindi na malinaw yung vision sa kanila. So, tayo ay dapat gumising sa katotohanan. Gisingin mo ang sarili mo sa katotohanan. Na kaya idol ka ngayon, naka-neutral ka ngayon, kasi wala ka nang pinupulso na matupad sa buhay mo. So, kailangan mo refresh. Parang muling bumalik yung yung sigasig mo. At kung bumalik yon sa iyo, sa leader, then lilipat yan. Magte-transmit yan sa iba. Ma-on fire din sila. So if you are a youth leader, huwag kang maghintay ng revival fire na nababagsak sa buhay mo o sa church ninyo. Because you can start a revival right where you are. Ask God to forgive you because of your prayerlessness. Seek Him with all of your heart. Tulad ng ginawa mo dati or masigit pa sa ginawa mo dati. Sisiguraduhin ko sa iyo pag ginawa mo yan. Nilinaw ang iyong vision. Makikita mong muli yung mga dati ng pinupursu mo na alam mong galing sa Panginoon. Familiar verse again sa Habakkuk chapter 2. Habakkuk chapter 2. Basic, pero kailangan i-remind sa atin about the youth ministry. Kayo mag-start ng youth ministry na wala ito. Sayang lang yung panahon at sayang lang ang posibleng masamang ending ng youth ministry pag wala ito. Ito, siseryosohin ko kayo. Pag nag-start kayo ng youth ministry na hindi inumpisahan sa pamagitan ng fervent prayer, tapos walang vision, ang kauwian ng youth ministry, ito prangkahan, ang kauwian ng youth ministry nang hindi nagdaan sa fervent prayer at walang heavenly vision, ang magiging resulta niyan, magbubuntisan lang sila. Maging worldly yung youth ministry kapag ito in-start ng hindi idinaan
So, fervent prayer and heavenly vision. Yung in-start mo yun dahil sa para maging kagaya mo yung ibang church na merong established youth ministry. Ipapahamak mo lang yung mga kabataan. Dahil si Nehemiah, nung nakareceive siya ng vision to rebuild the walls, dumating ang opposition. Lahat ng works na gagawin natin, it will be tried by fire. Kung ito nga ba ay kalooban ng Lord. Kung ito nga ba ay talagang naitayo ng ayon sa nais ng Lord. Kaya kung ongoing ang youth ministry ninyo at in-start nyo naman ito ng fervent prayer, meron naman kayong heavenly vision pero nakaligtaan dahil sa demand ng maraming trending na gawain, trending na activities. Nakalimutan na natin or naputol yung ating ginagawa dati na engage tayo sa fervent prayer and then nakatutok tayo doon sa pag-fulfill ng vision. Nawala tayo doon sa track na yon dahil sa trends ng modern world. Then you need to get back on your knees once again. Kailangan mo ulit mag-intercede. Kailangan mo ulit makipag-usap sa Lord about the vision. And then, ito ang gawin mo. Habakkuk chapter 2 verse 2. Then the Lord answered me and said, write the vision. Mahirap ang magsulat. Palagay ko hindi naman mahirap magsulat. Lalo na nasa gadgets tayo ngayon. Ita-type mo lang. So i-type mo or sulat mo yung vision na binigyan ng Lord sa'yo. Walang masama kung ito ay i-revise mo dahil ang purpose mo kung bakit mo i-revise ay para mas magiging malinaw sa iyo at doon sa mga makakabasa. So, ito ay principle that you need to write the vision. Ako naniniwala kung hindi mo kayang isulat, then hindi yan talaga vision. You need to write. Yung mababasa mo. O mababasa mo lagi. Dahil, sabi niya dito, make it plain, na? Make it plain or make it clear. Make it clear that he may run who reads it. Kaya para sa mga makakabasa nito, then makikitakbo sila. Kung may kasama kang tatakbo, hindi yung ikaw lang tumatakbo. May kasama kang tumatakbo sa pag-abot nito. And sabi niya, verse 3, for the vision is yet for an appointed time. So ilagay mo sa isip mo, lagi, yung isinulat mo na vision, meron siyang appointed time para mangyari. So kung tuloy-tuloy ka naman na nagpipray, tuloy-tuloy naman ang mga pagsunod mo sa specific direction sa'yo ng Lord about that vision, at hindi pa nagaganap, ilagay mo sa isip mo kasi hindi pa nakarating sa appointed time. Once na isinulat mo na yan, o bago mo pa isulat yan, meron ng appointed time yan. May nakaset na time para yan ay maganap. So bakit ka madi-discourage kung hindi pa nakarating sa appointed time? Kung ang nanay nainip habang pinagbubuntis niya, o kung habang pinagbubuntis kayo ng nanay niyo dati, at hindi siya nakahintay
Gusto ko nang lumabas. Yung aking anak. Hindi na ako makahintay. Inip na inip na ako. Sabi, baka wala kayo ngayon kung nainip siya. Kung hindi niya nintay ang due date, kung hindi niya nintay ang appointed time, baka wala kayo ngayon dito. Buti na lang, hinintay nila yung due date. Kaya nilang tiisin, hindi sila maiinip. Ang importante, alam nyo, kaya hindi naiinip yung nanay. Ito principle to ha. Principle na kailangan lagi kayong aware at huwag ninyong kalilimutan ito. Yung nanay, kaya hindi siya naiinip sa pagdating ng appointed time kasi alam niya buhay yung ipinagbubuntis niya. Nararamdaman niyang buhay yung ipinagbubuntis niya. Ayan. Kung alam mong buhay yung vision na ipinagbubuntis mo about your youth ministry, hindi ka maiinip. Kasi yung pinagbubuntis mo na alam mong buhay, merong appointed time. Paano mo malalaman na siya ay buhay? Malalaman mo yan kung buhay if you are in the presence of God. Kapag wala ka sa presence of God, hindi mo maramdaman yung paggalaw ng vision. Mararamdaman mo lang yun if you are in the presence of God. Sabi niya, but at the end, it will speak. Kasi pag naganap na, that vision will speak. Sabihin niya, kayo mga nagduda noon. Kayo mga hindi naniniwala na ako ay magaganap. Ngayon, nandito na ako. Magsasalita yan. Sabihin niya, ako na yung dating imposible. Ngayon, nandito na ako. Magsasalita in the end. Yung vision. Sabi niya, it will not lie. Yung vision na pinagbubuntis mo about the youth ministry, hindi yan nagsisinungaling. Though it tarries, wait for it. Madelay man ito, maghintay ka lang. Kapag kayo nag-order sa Shopee or sa Lazada, at meron naman information na ito ay parating na, hindi kayo nadi-discourage kung ito ay na-delay. Basta ang alam ninyo, parating na. Ganun tayo dapat sa vision. Hindi tayo dapat maiinip at hindi tayo dapat madi-discourage kung hindi pa ito nagaganap. Basta ang alam natin, magaganap. It will not tarry. It will not be delayed. Because it will surely come. It will not be delayed. Parang ganito yan. Ang tagal mo nang hinihintay, wala pa rin. And then isang araw, dumating. Napawi lahat yung paghihintay mo, di ba? And then pag naganap na yung vision, itong maganda. Pag naganap na yung vision, marirealize mo na right time pala ang kaganapan nito. Na kung napaaga ito na naganap, baka may problemang na produce. So masasabi mo, pag naganap na yung vision, si Lord laging on time. Kaya yung vision niyo sa youth ministry na pinapahawak ng Lord sa inyo, or any kind of vision you have in the ministry, may appointed time yan. At kapag naganap na, kahit matagal, masasabi mo pag ito'y naganap na, it's the right time. Sa akin, ang dami kong mga vision sa ministry na hindi pa nagaganap hanggang ngayon. At minsan, sa mga nakakaalam, parang maramdaman mo, parang pinipressure ka nila na dapat maganap na. Ako, hindi ako napipressure. Kasi kung hindi pa nagaganap, alam ng Diyos kung bakit. At hindi pa talaga right time.
Hindi mo pwedeng pilitin ilabas yung baby kung hindi pa dumating yung due date. Alam ng Diyos kung sobra na. Marami siyang paraan para palabasin yung vision. Kung sobra na. Basta't masasabi niyo pa rin, once na naganap na yung vision, yan ang pinaka the best time na maganap. Okay, so meron pa tayong 5 minutes. Si Nehemiah, nakaranas siya ng maraming opposition. Ang daming gustong pumigil doon sa kaganapan ng vision. Si Sanballat yung pinaka-kontra sa kanya. Grabe yung kanyang pag-discourage. May mga taong gagamitin ng Satanas para alisin yung passion ninyo na i-fulfill yung vision. At yung mga taong ito, kung hindi kayo natitinag, hindi kayo nagpapatinag sa mga taong ito, ito-torture naman niya yung isip ninyo. Sabihin niya, Dean, paano ka nakakasiguro na galing yun sa Panginoon? Then, paulit-ulit niyang ibabato yan sa isip mo. Hindi mo kaya na tuparin ang vision na yan. Masyadong malaki yan para sa'yo. Paulit-ulit niyang ibubulong sa'yo yan. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Posible yan. Imposible. Sino ka ba? Kala mo kung sino ka. Kung ano-ano ang mga ibabato ng Satanas sa isip ninyo para i-abort yung vision. Kasi alam niya, once na yan ay vision galing sa Diyos, siguradong magaganap yan hanggat hindi ka gumigive up. Kaya wag ninyong hayaan na kayo ma-discourage sa vision. So, importante, you need to spend time in prayer, fervent prayer, para makuha mo yung vision ng Lord sa youth ministry. And then, spend time continually sa Lord and in intercession, kasi doon mo nalalaman na yung vision ay buhay na buhay at doon na di-develop yung vision. Kasi kailangan ng vision to be developed. Kailangan yon para mabuo. And then, paano nangyayari yon? Kailangan mo ng oras na hindi ka naiistorbo to visualize the fulfillment of that vision. Then, pag malapit na yan, ang daming opposition, ang daming mga obstacles na para bang ang buong mundo ay laban sa'yo. May mga times pa na mararanasan mo, yung inaasahan mong tao na kasama mong magpo-fulfill sa vision, siya pang kakalaban sa'yo. Siya pang kukontra sa'yo. Siya pang mang-iiwan sa'yo. Mararanasan mo yan. But stay in the vision that God has given you. Keep on fulfilling that heavenly vision. Kapag ikaw ay nangihina, get back on your knees. Pray that you might be strengthened with might through His Spirit in your inner man. Huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Tuloy-tuloy mo lang gawin yung mga principles of the Bible. And then, that vision will come to pass. You're blessed.